Kamusta mga ka-reaksyon? At ngayong araw na ito ay wala na tayong intro-intro, no? Bali dire-diretso na po tayo ngayong araw na ito o hapon ito. So, muli ay tayo na naman ay nandito sa ating programang Reaksyon Balita ngayon, Online Radio TV. At muli makakasama nyo na naman ako, yours truly, Coach Aga, no? At shoutout po sa ating mga followers at mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, no? So ang ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po sa lungsod ng Maynila, particularly kay former Manila Mayor Isko Moreno, no? O Yorme, okay, no? So sa kanya po tayo iikot yung ating discussion at yung topic natin po ngayon na may kinalaman sa kanyang muling pagbabalik sa mundo ng politika, at makikita naman natin sa kanyang social media platform, no? Maraming naglalabasan kasi ngayon na siya po ay nag-iikot-ikot sa kanyang syudad sa lungsod ng Maynila. Very active yung kanyang engagement, no? At kahapon napanood ko sa isang YouTube channel na kung saan ay tinipon niya yung mga barangay officials, okay, no, ng iba't ibang distrito ng lungsod ng Maynila para kunin o ipakausap yung kanilang suporta, no? At pero si Yorme kasi, kahit alam po natin na kahit di na makiusap yan, pag tumakbo yan sa lungsod ng Maynila, sigurado yung kanyang panalo, no? Yan yung nakikita natin mula noon hanggang ngayon, no? At merong mga bagay siya na pinakiusap din sa mga kanyang kababayan dito sa lungsod ng Maynila, na kung saan kung meron man silang mga sasabihin na masasakit na salita sa itinuturing ng ate na si Mayora Ani Lacuna, ay binalaan niya yung mga tao, no? Especially malamang sa mga na may ninunong barangay officials, no? Na kung meron silang gustong sabihin na masasakit na salita, nasa tinuturing niyang ate na si Mayor Mayora Ani Lacuna, ay sarili nyo na lang nila, kasi siya rin yung unang-unang masasaktan sa bagay nito, no? Pero balik tayo dun sa ating topic, no, o sa ating pag-usapan. So si Manila Mayor, okay, o former Manila Mayor Isko Moreno ay muli niya naman sasabak again sa mundo ng pelikula tuloy, politika, okay, no? Pero sabi niya ni Mayor Isko Moreno na nag-enjoy kasi yung mga napanood ko sa kanya mga video ay ang banggit niya kasi ay nag-enjoy pa siya sa mga ginagawa niya, no, sa mundo ng showbiz, na kung saan doon talaga siya unang nakilala at dito siya unang nag-start, okay? Kaya meron tayong Isko Moreno ang Pilipinas, no? Pero may mga kumukumbinsi sa kanya, lalo na yung mga kanyang kababayan sa lungsod ng Maynila, na tsaka yung viral na video na tawag dyan na kumakalat na bumalik ka na. So malamang siya po ay nakumbinsi na tumakbo, pero iba na ngayon. Ang sabi niya dun sa aking napanood ay para yung pagtakbo niya ngayon ay para sa kanila na, para sa mga tao. So okay, punta na po tayo dito sa sa ating topic ngayon, no? Okay, sa main topic pala natin, no? Pero kilalanin po muna natin si si Yorme, no? So ayon dito sa ating source na pinagkunan ng information o data, siyempre kailangan din nating alamin kung sino ba si Yorme. So tayo ay hindi naman lungsod ng Maynila, pero gusto po nating yung iba't ibang yung iba't ibang mga lugar o syudad sa NCR mo, especially
ay o kahit saan parte ng Pilipinas, kasi alam po natin na malapit na yung election 2025, yung gaganaping national election para sa mga senators, then sa local battle, okay, ng mga tatakbong mayor, congressman, senators, ay gusto po natin mapag-usapan po yan. So hindi lang tayo nakabound lang sa isang syudad. So gusto nating daanan po natin lahat ng mga syudad, probinsya, para pag-usapan. Babantayan po natin lahat yan, no? At nauna na nga yung patikim natin dun sa lungsod ng Caloocan about sa hindi na nga possible ng battle, kasi talagang nag-ano na rin si Trillanes na lalaban siya against sa incumbent na Mayor Along Dale Malapitan, okay, no? O Dale Along Malapitan, no? So maganda rin yung laban sa Caloocan, tututukan din po natin yan, no? Talagang mabigat at mainit-init yung magiging laban sa Caloocan. Pero ngayon, pag-usapan natin ang lungsod ng Maynila, most especially, sabi ko nga, si Isko, no? So, okay. So, yung ating source nga pala ay kinuha natin sa Wikipedia. So, sabi dito, si Francisco Moreno Dumagoso, okay, yung kanyang bansag, no? Yorme Isko. O, binaliktad lang naman yung Yorme. Mayor talaga yan, no? So, kasi, sa kung ikay Batang Maynila, ano nila yan, kumbaga lingwahe nila yan, yung binabaliktad yung mga word, okay, no? So ipinanganak noong October 24, 1974, okay. Yan po yan yung year ng kanyang kapanganakan. So bata pa si si Isko, 1974, ay ang dating alkalde ng Maynila, Pilipinas. Sabi rito sa ating pinagkunan ng information dito sa Wikipedia o online dictionary, no? At dating may 3 terminong konsyal sa unang distrito. So pagkaalam ko rito, sa unang distrito, ito yung lugar ng Tondo sa Maynila, no? At nagsilbi pa siya rito ng 9 years, okay, no? Natapos niya yung kanyang 9 years na term sa pagiging konsehal, no? Isa rin siyang aktor. So, alam naman natin lahat yan na siya po ay artista o aktor dito sa ating bansang Pilipinas. At hindi lang siya basta aktor, ay siya po ay sikat na aktor at maraming ipinanalong mga sa giving body o mga parangal dito sa larangan ng pag-aartista, no? Okay, no? So si Isko Moreno ay naging sikat sa pagganap sa mga pelikulang pag nasa wastong edad, okay, no? Malalim yung Tagalog rito, no? Kasi ang ginawa ko rito sa Wikipedia, hindi ko kinuha yung English. Meron naman akong kinuha, pero ano lang talaga, konti lang. Gusto ko kasi Tagalog yung Tagalog yung ating pagkunan, no? Kaya ginawa ko kumuha ko ng data o information dito sa Wikipedia Tagalog, no? So mas para na rin mas maganda at mas maintindihan po natin, no? Okay. So gumawa siya ng mga sabi nga rito, mga pelikulang pag nasa wastong edad. So ibig sabihin, ito yung mga ST na pelikula, no? O mga sexy na pelikula during that time. Okay. So, dito sa data, tingnan natin. Okay. So, siya ay nangungkulan ng Hulyo 30, 2022. So, 2 taon na rin po yung nakakaraan. So, yung naging busy niya dyan, ang ngayong alkalde ng Maynila na si Maria Hani Pangan Lacuna. Okay, no? Na kung saan ay malaki yung kanyang respeto rito sa pamilya ng Lacuna, at sinuportahan din siya at in-encourage ng tatay ni Hani Lacuna na magbalik eskwela. So hindi natin alam kung ano pa yung itinulong sa kanya ng tatay ni Hani Lacuna, pero malaking parte ang Lacuna family, kaya nga itinuturing niyang ate si Hani
Lacuna. Okay. So, nung 2022 nga, nung panahon yan ay sila yung nanalong tandem sa Maynila, no? So, yung mga pinalitan niya na bago si Yorme naging mayor, ay yung mga nakalaban niya mabibigat eh. Alam natin na napakabigat ng mga kinaharap niyang mga kalaban during that time. Sino ba yung mga nakalaban niya, no? Parang lang no? Pero mabigat itong mga nakalaban niya. Okay, no? Sila Alfredo Lim o Mayor Alfredo Lim at si dating Pangulo at dati ring artista na si Joseph Estrada. So matitindi talaga yung mga nakalaban niya o binangga niya nung mga higante, may higanteng pangalan kaya nga palagay ko nung tumakbo siya ng 2022 sa pagkapangulo ay ito rin yung nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin yung mga higanteng mga pangalan sa mundo ng politika, kasi dun sa kanyang lungsod ng Maynila nakaranas na naman siya ng mga kalabanin yung mga malalaking pangalan. So yan yung pinaka no, yan yung mga palagay ko lang na sa aking opinion, yun yung nagbigay sa kanya ng fuel o gasolina o lakas ng loob para tumapat o labanan yung malalaking pangalan sa kanilang lungsod during that time. Okay, no? At yung mga dinala niya ito hanggang sa tawag dyan sa presidential, no? Na parang sanay na siya no? Kumbaga parang kahit malakas yung kalaban, at ito yung magandang karakter dun kay Isko, no? Kaya nga yung palagay ko dyan may yung palagay ko may kinalaman dyan yung pagpili niya sa naging puso niya yung posible ng River Maya, no? So sabi niya nga ni Yorme, posible kumbaga posible ang lahat. So sinasalamin din yan ng ating mga tawag niya, ng ating mga kababayan na wala naman talaga imposible kung talagang pagsisikapan natin, no? Kung babalikan natin yung buhay ni Isko Moreno, very napakaganda ng story niya from rags to riches talaga siya dahil sa kanyang pagsisikap. So si Isko Moreno ayon dito sa ating data ay 49 years old na, no? Okay, so halos magsa-50 na rin si si Yorme. Pero mukha pa rin bata siya, no? At naalagaan niya yung kanyang pangangatawan. Okay. So yung kanyang naman partido political, yung Asenso nabubulol pa ako, no? So Asenso Manileño. Okay. Okay, ito yung kanilang grupo o political party nila Mayor Hani Lacuna at saka ni former Manila Mayor Isko Moreno during the time na sila po ay magkasama sa isang partido, no? Okay, so yung ibang political na kinaaniban niya ay naging part din si Isko Moreno ng PMP. So hindi ako familiar masyado sa PMP na ito, no, na noong 2015 hanggang 2017. Then naging member din siya, no, ng una noong 2010 hanggang 2015 at nationalista 2007 hanggang 2010, no. So ayon dito sa datos, yung nationalista yung una niyang political party, no. So yung asawa niya ay si Diana Linditan, no. So pagkaalam ko rito kay kay Madam Diana Linditan, parang isa siyang businesswoman, no. So yung tiranis ko ay sa Santa Cruz. Hindi, kaya pala ito, kay sa asawa niya, taga Santa Cruz, Manila yung kanyang napangasawa. Si Isko ay originally taga Tondo, Manila. So yung yung profession niya, no, ni Isko Moreno ay isang aktor, politiko. So yung kanyang religion, may nakalagay rin dito na evangelical Christian pala itong si Yorme. So, hindi ko kaya pala palagi mong napapakinggan sa kanya yung God first, no? Diyos ang una. Okay, so Christian pala to, o evangelical Christian pala to si
si Yorme. Okay, tignan pa natin yung ibang mga datos about sa kanya. Okay, nga pala, si Yorme nga rin pala ay na-appoint noong 2016 ni former President Rodrigo Duterte sa pagiging secretary ng DSWD. Okay? So nung tumakbo na siyang mayor ng Maynila ay binitawan niya rin itong posisyon na ito na ibinigay ni former President Rodrigo Duterte. Okay, so basahin pa natin yung ibang info dito. Okay, dito naman tayo, no? Kasi tinignan ko lahat ng possible na makukuha natin ng source about kay Yorme. So talagang nag-research tayo, no? So yung iba halos pare-parehas lang naman din, pero hinahanap ko yung ibang hindi pa natin alam about kay Yorme, no? Okay. So dito balikan na natin para talagang talagang sakto, no? Pero dito sa nakuha ko rito ay English na yung rito nakuha ko to sa English Wikipedia, no? Sabi niya, Moreno was born and raised in the slum of Tondo, Manila. So sabi ko nga si Yorme nagsimula from rags to riches. Okay? And spend, sabi dito, his childhood in poverty. So lumaki talaga si Yorme sa hirap. Okay, no? At after the modest career in show business, he entered politics in 1998. So dito siya nagsimula na pumasok sa serbisyo publiko noong taong 1998. Then pinalad naman siya at ayun nga nagkaroon siya ng 9 years na panunungkulan o 3 terms na natapos niya yung kanyang panunungkulan sa distrito 1 ng Tondo, no? Kung di ako nagkakamali, no? So standing for election as a city councilor, sabi nga diyan, of Manila, he was elected for 3 consecutive terms. Nga, he then pursued higher education. So ito na yung sinasabi ko na yung marami kasing tawag dyan minamalit si Isko Moreno kasi sabi niya nga, natatawa ko pag sinasabi niya ni Yorme, high school finish lang siya, no? Okay, high school finish lang daw siya. So dahil sa payo na rin ng kanyang kinikilalang boss, yung father ni Mayor Hani Lacuna, na magtuloy siya uli sa pag-aaral, at siya naman ay nakinig dahil alam niya naman na kailangan din naman yun bilang mamimili ko sa isang lungsod, no, o isang lugar. Kailangan meron ka rin ng mga karunungan, kaalaman o katalinuhan sa gagawing paglilingkod, no. So mahalagang puso, no, sa paglilingkod, lingkod bayan, pero siyempre dapat meron ka rin kaalaman para mas more na maging effective ka. At siya po ay nakapag-aral si Isko, o tinuloy niya yung kanyang pag-aaral sa payo ng father ni Mayor Hani Lacuna, no? Okay, no? At siya rin po ay meron mga international degree, some degree pala, no? Postgraduate education at Harvard Kennedy School. So pag sinabing ng degree, ito po yung mga short courses, no? Pero kinuha niya itong mga to sa mga kilalang institusyon katulad ng Harvard Kennedy School and Oxford, okay, Business School in 2007, no? Then he was elected as Vice Mayor of Manila. So 2007 siya naging na-elect siya, no, na maging Vice Mayor ng Maynila. Ewan ko kung sino yung mayor during that time, kung si at yan sa o si Alfredo Lim, no? Pero ayon dito sa datos, 2007 siya naging Vice Mayor, no? For sabi niyan, for the first of 3 consecutive terms, no? In 2006 he
he was is term limited as vice mayor, sabi rito, and sabi diyan, successfully ran for senator in 2016. Okay, no? Senatorial election. So, in 2016, binalak niya naman na tumakbo sa pagka senador. Yun nga lang, hindi siya pinalad during that time, no? Pero ngayon, merong mga nag-aano sa kanya na imbis na mag-ano siya, no? Mayor siya, bumalik siya ng lungsod ng Maynila para tumakbo uli o maglingkod uli bilang mayor ng lungsod ng Maynila. May mga nagsasabi na why not hindi ka na lang tumakbo sa pagka senador. Total naman sa mga nakikita nating survey ay nandoon siya, no? At possible na malaki din yung chance ni Yorme na tawag dito manalo, kasi sabi niya nga ay nagpapasalamat din si si Cois o si Yorme na sabi niya nga bagaman ay ako'y galing sa pagkatalo ay hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga hindi lang mga manunenyo kundi ng buong bansang Pilipinas na in-encourage siyang tumakbo sa mas higher position, na kung saan ay lumalabas siya sa survey, no? Malakas din siya sa mga survey na yun, sa mga survey na nakikita po natin, kasi binabantayan din po natin lahat yan, no? Then he then served in the cabinet of President Rodrigo Duterte as social welfare. Ito na yung sinasabi ko na siya po ay in-appoint ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa DSWD bilang maging undersecretary for a few months in 2008 before successfully standing as mayor of Manila, winning in landslide victory against his former allies Joseph Estrada. So ang binangga niya rito, kinalaban niya rito si Joseph Estrada, no? Then si Mayor Lim, dalawa yan, talagang napakalakas niyan, kaya talagang landslide yung kanyang pagkapanalo dito. In the 2019 local election, becoming the youngest elected mayor of Manila since the People Power Revolution. So siya yung sa history ng Maynila, siya yung pinaka batang naging alkalde o mayor ng lungsod ng Maynila since People Power Revolution, no? So napansin ko mahirap ako sa R para kung Japanese, no? Mahirap akong bumikas pag R na yung usapan natin, no? So Moreno is widely regarded as one of the top performing local chief executives. So si Yorme, kasi alam naman po natin, no, first time siyang tumakbo sa pagka mayor ng lungsod ng Maynila, ay nakita natin yung grabe yung pagbabago. Malaki yung pagbabago na nagawa ni Yorme Isko Moreno during that time, at nakita natin kung paano, kasi alam natin ako dumadayo, hindi man ako taga Maynila, ay madalas din ako dumayo dyan sa Maynila, no? Kasi dyan tayo, marami kasi mabibilan sa Maynila, no? Sa Quiapo, sa Raon, maganda rin pumasyal, marami ka rin talaga mapupuntahan dyan sa lungsod ng Maynila, at tayo po ay very familiar din dyan sa lungsod ng Maynila, no? So kasi halos kapitbahay na lungsod din natin yan, pero hindi man tayo taga doon, ay na-impress din tayo doon sa tawag dyan sa mga ginawa ni Isko, kasi nung panahon niya, nung time na yun, nakikita ko kasi nung hindi pa si Yorme ang mayor dyan sa lungsod ng Maynila, ay malaki yung yung comparison, makikita mo talaga kung paano nalinis, naayos. Although meron mga nagre-reklamo na, alam mo naman, yung mga vendors. Pero kasi, siyempre, kung ano yung rules, siyempre, sunod din dapat tayo mga nagtitinda din, no? So, para kay Yorme, sa tingin ko, ginagawa niya lang yun para maayos, okay, malinis, okay? Yung side ng pagtitindahan, okay, no? So ganoon naman, no? Wala namang perfect na tao o perfect na tinatawag nating leader, no? May mga taong kahit na maganda na ginawa mo, maayos yung ginawa mo, mayroon pa rin talagang magrereklamo, no? O may mga pupunas sa'yo, no?
Pero but anyway, sa nakita ko naman kay Yorme, nung kanyang panahon, marami siyang nagawa, no. Hindi na natin elaborate o isa-isahin pa yan kasi kahit nung councilor siya, marami siyang nagawa sa lungsod ng Maynila. Kaya nga hanggang ngayon sigaw ng tao ay bumalik na siya at para may pagpatuloy din yung mga ano niya, no, yung mga tawag niya, mga adhikain niya. Nakita ko kasi sa kanya, parang analyze ko sa kanya kay Yorme, parang hindi pala, parang talagang ginawa niya talaga na tumalon siya bigla, no. Mas maganda siguro kung tinapos niya talaga yung 9 years o tatlong pagkakasunod na pagiging mayor siya o pagiging alkalde niya bago siya nag-senador, yun sana, no, o kaya tumakbo siyang congressman bago siya mag-senador, no, kasi para mas maganda sana. Okay, pero palagay ko kung tumakbo pa rin siya ng mayor, hindi siya tumakbo ng presidente, sigurado landslide talaga din, landslide pa rin. Okay, no, sabi rito yan yung mga niya, no, yung mga nakalaban niya, sila Alfredo Lim, no, si Joseph Estrada, yung mga nakalaban niya. Okay, so dito nga pala, makita natin dito sa data dito na nag-serve siya ng halos 24 years, no. Moreno has received numerous recognition for public service. Marami siyang award na natanggap din si Isko o si Yorme, no. Is widely credited for restoring Manila, no. Yung nga kanina sinasabi ko, marami siyang nagawang mga isa na dyan yung napaganda niya, napaayos yung lungsod ng Maynila. Okay, no. So ibinalik niya sa glorious day ang Manila, no. Okay, nagkaroon din siya ng tinatawag nating transformational leadership, saka transformation sa political na larangan ng politics dito sa lungsod ng Maynila, no. Okay, so yun yung ating mga ibang mga data about kay Isko, no. So ngayon hindi natin masyado uubusin lahat ng topic natin kay Yorme Isko Moreno, pero ang kinukuha lang natin dito yung mga talagang mid na information natin talaga about sa kanya, no, para tulong na rin para sa mga kababayan natin taga Maynila na hindi pa talaga siya kilala ng lubusan, pero malabo mangyari yun, no, kasi lahat naman ng mga tao sa lungsod ng Maynila ay talagang kilalang kilala si Yorme. Pero ito sa atin for educational purpose lang yung ginagawa natin, no? So disclaimer pala, ito po ay hindi non-paid to, no. Kumbaga tayo po ay nagbablog ng political blog for information at saka educational purpose din po, no. So para makilala din natin yung mga iboboto natin ngayong 2025, no, magkaroon tayo ng background information sa kanila, no. So yung political career ni Yorme dito rin pa rin to, kinuha pa rin natin to sa Wikipedia, no, sa Tagalog Wikipedia o sa English Wikipedia, no. So Councilor of Manila, no. So nga kanina ay sinabi ko kanina na siya po ay nagsilbi noong 1998. Okay, so nagkaroon din siya ng scholar ng bayan. Okay, nagkaroon din siya ng mga scholarship program, the Isko Moreno Computer Learning Center o yung ISCOM, na marami talagang nakinabang dyan ng mga kababayan natin taga-lungsod ng Maynila, particular sa mga estudyante o mga kabataan, no. Yung booth ni Isko, no, which was the only pharmacy in the country installed with a public office, so siya na nakagawa nun.
Okay, and established a daycare center in the first district after receiving criticism from the members of the city council, especially for being, sabi rito, a high school graduate, no? Okay, yun na nga yung sinasabi ko, no? Siya na yung gumawa ng daycare o ng proyekto. May mga nasabi pa sa kanya. Yun yung sinasabi natin na kahit anong gawin mo ay may masasabi at masasabi pa rin sa yung mga tao. So, nangyari nga kay Isko Moreno, na kung saan ay ganun talaga eh. Hindi, sabi nga, no? You cannot please everybody, no? Okay, na-criticize din siya dyan. Then, tignan pa natin tong mga ibang dito, no? So, his mentor, then Vice Mayor Danilo Dani Lacuna. So, ito yung father ni Hani Lacuna na kung saan ay isa sa naghubog sa kanya at isa sa nag-mentor sa kanya, no? Okay? So, in-encourage siya, no? Him to study while fulfilling his duties in 2003. So, pinagsabay niya yung pagiging konsehal kasi yun yung unang pwestong tinakbuhan niya, no? Sa lungsod ng Maynila. Pinagsabay niya yung pagiging counselor niya tsaka yung pag-aaral niya, no? Moreno obtained a business administration degree. Okay, yan yung kanyang degree natapos sa business administration from the International Academy of Management and Economics sa Makati, no? He also took a crash course in local legislation. So kumuha din siya, no? Yung mga ganung kurso and local finance at the National College of Public Administration and Governance sa University of the Philippines. He then completed Bachelor in Public Administration at pamantasan ng lungsod ng Maynila. So ano siya, public admin yung kanyang kinuha, no? Okay, University of the City of Manila. He also attended the non-degree program fellowship, short courses in leadership and governance at John F. Kennedy School of Government, Harvard University Executive Education Program, and sa Business School, University of Oxford. Okay, Strategic Leadership Program. It was also Lacuna for Finance Moreno Studies. Okay, no? So, yan po yung nakalagay dito sa ating pinagkunan ng information o datos kay sa oras na ito, no? Okay. So, sa ngayon, yan lang muna, no? Hindi tayo masyadong papakahaba ngayon. Ayaw nating ubusin lahat ng topic. Basta, ginawa lang natin, lang tayo ngayon, pinag-usapan lang natin ngayon, ng konti ang lungsod ng Maynila, most especially si Isko Moreno, no? Pero babalikan pa rin natin yung about kay topic kay kay Yorme Isko Moreno at ating pag-uusapan pa rin yan sa mga darating na mga araw o buwan kasi malapit na. So tututukan natin lahat ng alam natin ang lungsod ng Maynila, mainit din yan pagdating sa mga ganitong ganitong season o panahon. Parang Caloocan at ibang lugar din yan sa Pilipinas na talagang pagdating ng eleksyon parang piyesta, no? Parang talagang inaabangan talaga din yung labanan dyan sa lungsod ng Maynila. So with that, no, without further ado, no, muli ako po si Coach Aga signing off. Maraming salamat at magkita-kita po tayo lahat. God first, salamat po at see you sa mga susunod na episode natin po.